Good morning sa lahat. Tara, basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita at Biblia. Today is 08 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Habakuk, chapter 2. Tapusin natin ang basa yung libro ng Habakuk guys hanggang chapter 3 lang naman para bukas panayas na tayo. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ng mga nung araw na tiga Israel. Ang tugon ni Yahweh, Habakuk chapter 2 verse 1, Aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking daing. Verse 2, ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahayag ko sa iyo. Bakit laging sa bato nilalagay yung ni Father God? Kay Moses din, doon din sa yung tablet din niya, sa Sabato rin yan, di ba? Yung commandments. Gaano ba kalalaki yung bato noong araw? So, ulitin natin. Verse 2, ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Verse 3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. Verse 4, ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigaw sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya ako natanong kung gaano kalaki yung mga bato, yung tapyas na bato nung araw. Kasi 'di ba, sa panahon natin ngayon, ang sinusulatan natin is syempre papel na, ganyan. So, meron tayong mga papel na dugtong-dugtong. So, mahaba yun. Ito, gaano ba kalaki yung tapyas na bato na pinagsusulatan nila? Literal talaga na iniintindi kung gaano kalaki yung bato. Kasi nakalagay sa tapyas ng bato. Ganun din yung commandments ni Moses Sa ano rin yun Sa bato rin. Ang kapahamakan ng mga makasalanan. Imagine nyo lang guys kung gaano karami yung isusulat dyan. So, imagine nyo na rin kung gaano kalaki yung bato. Ulitin ko lang yung verse 4. Ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang kapahamakan ng mga makasalanan. Verse 5, ang kayamanan ay mandaraya, ang ganid sa salapi ay hindi makukontento, ang kanyang katakawan ay kasinlawak ng libingan, tulad ng kamatayan na walang kasiyahan, kaya sinasakop niya ang mga bansa upang maging kanya ang mga mamamayan. Verse 6, darating ang araw na hahamakin ng mga nasakop ang mga sumakop sa kanila, sasabihin nila, kinuha ninyo ang hindi sa inyo, kaya't kayo'y mapapahamak. Hanggang kailan kayo magpapayaman habang pinipilit na magbayad ang mga may utang sa inyo? Ako talaga pinipilit ko silang magbayad kasi kailangan ko rin. Tagal na kasi ng mga utang nila, di marunong magbayad. Okay. Hanggang kailan po kayo magpapayaman? Hindi naman sa nagpapayaman, Father God. Habang pinipilit na magbayad ang mga may utang sa inyo. Verse 7. Biglang darating ang panahon na kayo naman ang mangungutang at pipiliting magbayad ng interest. Darating ang inyong kaaway at sisindakin kayo pag nanakawan nila kayo. Yun nga ang unfair Tayo marunong tayo magbayad pero hindi sila marunong magbayad sa atin. Verse 8, sinalanta ninyo ang maraming bansa, iyan din ang gagawin sa inyo ng mga nakalagtas. O usigin kayo dahil sa dugong inyong pinadanak, dahil sa inyong karahasan sa mga tao sa daigdig at sa mga lungsod nito. Verse 9, mapapahamak kayong mga nagpayaman ng inyong pamilya sa pamamagitan ng inyong mga nanakaw. Yan ang masama talaga.
nagpapayaman kayo dahil sa pagnanakaw nyo. Yung mga kurap ba? Ngayon, nagsisikap kayong ilayo sa kapahamakan at panganib ang inyong sambahayan. Kaya nga tayo ngayon, guys, tayo ngayon swerte tayo ngayon kasi meron tayong batas na anti-money laundering. Kasi kung nakikita ng na kaduda-duda, hindi na sa sweldo mo, ipipresya ng bangko. Ipipresya ng AMLAC. Yung boses ko pagaw na naman Ipipresya ng AMLAC, tapos yun, maano lang yan, mapoprosen lang yan, hindi mo rin yan mapapakinabangan. Katulad ngayon sa ni Kibuloy, sa dami ng properties, magtataka ka, paano nila na yan, anong klaseng negosyo ba mayroon sila? Kasi imposibleng dahil lang yan sa tithes, guys. Hindi, imposibleng dahil sa tithes yan na kukuha nila. Ganun karami, ganun kayaman. Hindi yan sa kaya napoprosen yan, pinipress ng AMLAC hanggang February 2025 kasi nga parang nagkaroon ng ng pagtataka bakit ganun kadami yung properties, ganun saan ba galing, na yan, kung saan galing yung pera na yan, yung pinambili ng yung mga luxurious na sasakyan, yan. Anuhin na yan, pagka hindi tugma dun sa sweldo nila, aanihin yun, sa kita nila pala, aanihin yan, ipipress na yan ng AMLAC. Ganun ang mangyayari dyan. So, dito tayo sa sa verse 8 ulit, Habakuk chapter 2 verse 8. Ko lang yun example lang yan. Kasi sayang din yung yung kayamanan nyo, guys, kung galing naman sa kurap. Sinalanta ninyo ang maraming bansa, iyan din ang gagawin sa inyo ng mga nakaligtas o usigin kayo dahil sa dugong inyong pinadanak, dahil sa inyong karahasan sa mga tao, sa daigdig at sa mga lungsod nito. Verse 9, mapapahama kayong mga nagpayaman ng inyong pamilya sa pamamagitan ng inyong mga ninakaw. So, tandaan nyo yan. Ngayon, nagsisikap kayong ilayo sa kapahamakan at panganib ang inyong sambahayan. Verse 10, ang inyong mga pagbabalak ang nagbigay ng kahihiyan sa inyong sambahayan. Winasak ninyo ang maraming bansa, kaya kayo naman ngayon ang wawasakin. Verse 11, sisigaw laban sa inyo ang mga bato ng pader at aalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Verse 12, mapapahama kayo, nagtatag kayo ng lungsod sa pamamagitan ng kasamaan. Itinayo ninyo ang bayan sa pamamagitan ng pagpatay. Verse 13, ang mga sinakop ninyong bansa ay nagpakahirap sa walang kabuluhan at lahat ng itinayo nila ay natupok sa apoy. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang gumawa nito. Verse 14, subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Verse 15, mapapahamak kayo, pinainom ninyo ang inyong mga kalapit bansa ng alak na tanda ng inyong pagkapuot. Nilasing ninyo sila at hiniya ng inyong titigan ang kanilang kaubaran. Verse 16, malalagay rin kayo sa kahihiyan at hindi sa karangalan, iinom din kayo at malalasing. Ipapainom sa inyo ni Yahweh ang inyong kaparusahan at ang inyong karangalan ay magiging kahihiyan. Verse 17, hinubaran ninyo ang kagubatan ng Lebanon, ngayon kayo naman ang huhubaran. Pinatay ninyo ang mga hayop doon, ngayon kayo naman ang sisindakin nila. Uusigin kayo dahil sa dugong inyong pinadanak, dahil sa inyong karahasan sa mga tao sa daigdig at sa mga lungsod nito. Verse 18, ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito at pawang kasinungalingan ang sinasabi nito. Ano ang ginagawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ng gumawa? Ito ay isang Diyos na hindi man lang makapagsalita. Verse 19, mapapahama kayo, ginigising ninyo ang isang pirasong kahoy, pinabangon ninyo ang isang bato, may maipahahayag ba sa inyo ang isang Diyos-Diyosan? Maaring ito ay nababalot sa pilak at ginto, ngunit wala naman itong buhay.
Habakuk chapter 2 verse 20, si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo, tumahimik ang lahat sa harapan niya, manahimik ang buong sanlibutan sa kanyang presensya. Ang panalangin ni Habakuk, Habakuk chapter 3 verse 1. Bilisan na natin. Ito ay panalangin ni Propeta Habakuk. Verse 2, O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. Verse 3, ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman. Ulitin ko guys. Verse 3. Ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman. Ang banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kaluwalhatian at puno ang lupa ng papuri sa kanya. Verse 4, darating siyang sinliwanag ng kidlat. Nakakatakot guys pag in-imagine ninyo kung gaano kaliwanag. Yan yung lagi ko sinasabi, description kay Father God. Yung description lang sila. Tapos, hindi mo talaga kung anong pangalan talaga ni Father God. So, ito yung verse 4. Darating siyang sinliwanag ng kidlat na gumuguhit mula sa kanyang kamay. O, diba? Yan palang liwanag, nakakatakot na. Isipin nyo na lang yung kidlat, guys. At doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Verse 5, nagpapadala siya ng karamdaman at tinutusan ang kamatayan upang sumunod sa kanya. Verse 6, suminto siya at nayanig ang lupa sa kanyang sulyap, ay nanginginig ang mga bansa, ang mga walang hanggang bundok ay sumasambulat, ang walang hanggang kaburulan ay lumulubog. Mga daang nilakaran niya noong unang panahon. Verse 7, nakita kong natakot ang mga tao sa kusan at nanginig ang lahat sa lupain ng Midian. Verse 8, nagagalit ba kayo dahil sa mga ilog, O Yahweh? Ang mga dagat ba ang sanhi ng inyong puot? Nakasakay kayo sa inyong mga kabayo at magtatagumpay na lula ng iyong karwahe habang pinagtatagumpay ninyo ang inyong bayan. Verse 9, binanot ninyo sa suksukan ang inyong pana at inihanda ang inyong mga palaso, biniyak ng inyong kidlat ang lupa. Oh my God. Isang kidlat lang guys, kidlat lang guys, nabiyak na ang lupa. Ayan at inihanda ang inyong mga palaso, biniyak ng inyong kidlat ang lupa. Verse 10, nakita kayo ng mga bundok at sila'y nanginig, bumuhos ang malakas na ulan, umapaw ang tubig mula sa kalaliman at tumaas ang along naglalakihan. Yan nga ang ayaw ko, Father God. Pero gawa kami ng flood control, gawa ng mga building, ang aming gobyerno ba sa Pilipinas. Pero, pag kayo naman nagbigay ng kalamidad, mawawasak syempre. Ay, nako. Tingnan mo naman guys, verse 10, nakita kayo ng mga bundok at sila. Kaya nga lagi ko sinasabi, ano bang solusyon para mahinto yung pagbigay ni Father God ng mga natural calamities? Kasi kahit gawa ng flood control, kahit gawa ng building, kung ito naman ang binibigay ni Father God na klase ng calamity na malakas na ulan, yung mga sila'y nanginig, bumuhos ang malakas na ulan. Pag nanginginig ka na guys, ibig sabihin malakas na talaga yung ulan na yan. Umapaw ang tubig mula sa kalaliman at tumaas ang along naglalakihan. O diba? Natural, mawawasak talaga kasi gawa lang ng tao yung ating flood control, gawa lang ng tao yung ating mga buildings. So isang ragasa lang ng ng ulan, isang ragasa lang yan ng alam niyo na yung baha, wala, usak na kasi malakas yung kaya ang lagi ko sinasabi, paano natin masolusyonan na hindi tayo bigyan ng kalamidad ni Father God. Kasi marami naman tayong nagpi-prayers na nawa lagi na lang peaceful, lagi na lang nawa matiwasay, wala nang ganyang baha. Kasi tapos na yung pangako niya na hindi na niya aanuhin yung mundo ng flooding, di ba? Yung panahon pa ni Noah. So, dapat wala nang ganyang bumubuhos na ulan na malakas.
Ay, bilisan na natin. Sobra-sobra na oras ko. Okay, Habakuk chapter 3 verse 11, ang araw at ang buwan ay huminto dahil sa bilis ng inyong pana at sibat. Verse 12, galit na galit kayong naglakad sa buong daigdig at sa tindi ng puot ninyo ang mga bansa ay niyurakan. Verse 13, lumabas kayo para iligtas ang inyong bayan at ang haring pinili ninyo. Dinurog ninyo ang pinuno ng masasama at nilipol na lahat ang kanyang tagasunod. Verse 14, sinibat ninyo ang pinuno ng mga mandirigma nang dumating sila na parang ipo-ipo upang kami pangalatin. Kagalakan nilang sakmalin ng palihim ang mga dukha. Verse 15, nahirakan ninyo ang dagat sa pamamagitan ng inyong mga kabayo at bumula ang malawak na karagatan. Verse 16, narinig kong lahat ito at ako'y nanginig ng atalang aking mga labi dahil sa takot, ng hina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Verse 17, bagamat di mamumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Verse 19, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Habakuk chapter 3 verse 19, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. So yun guys, pag nandyan sa si Yahweh, ligtas ka. Kahit anong sakuna pang dumating. Pero Father God, tama na po. Wala na nawang disaster. Okay, bukas na itong si Panayos guys. Bye everyone. God bless.